Good day everyone, my name is Jopet and Anthony and we're gonna discuss about the comparison between old technology versus the new technology in today's generation. So let's proceed from the old technology. First one we have is the limited functionality. Old technology often had specific limited functions compared to today's versatile devices. So here are some examples: ang mga early calculators and basic mobile phones, no? Alam naman natin na masyadong limited lang yung calculators for computing, adding, subtracting, no? Ayun yung isang sa mga bagay na nagpapalimit ng function ng isang old technology. So the next one is the analog mechanism. Many old technologies relied on analog mechanisms and physical components. When we say analog, ito yung mga ginagamitan ng electrical, mechanical, and or hydraulic quantities. So here are some examples: the vinyl records and the analog watches. So alam naman natin na ginagamitan talaga yung mga watches na mga analog, and ang new technology naman ng watches is the digital ones, no? And also the smart watch, no? Next one is we have the large and bulky. All technology tended to be larger and bulkier due to less advanced miniaturization. So here are some examples, no? CRT television, the first one, and the early computer. So ang CRT, meaning ng CRT natin is cathode ray tube television. So ito yung mga malalaking mga, ayan, like for example this one, yung mga malalaki pa yung mga likod, unlike ngayon, no? Mga flat screen na yung mga ginagamit natin, and also mas pinapaliit at pinapaganda na due to innovation. So the next one is the manual operation. Users often needed to perform more manual tasks with old technology. So here's some examples ng manual operation: the manual typewriters and also the hand crank appliances. So makikita naman natin na masyadong manual yung paggamit natin ng mga handwriters, no? And also the other one is yung mga parang, I think parang ano to, parang pandurog, mga ganun. Pero ngayon in today's generation, meron na tayong mga blender, mga ganun, di ba, mga easy na ginagamit dahil due to innovation nga, no? Next one is the limited connectivity. Communication and connectivity were restricted compared to modern devices. So here are some examples ng limited connectivity. The first one is the landline telephone and the other one is the postal mail, no? Limited lang yung technology ng mga landline. Ang pwede lang din natin tawagan sa mga landline is landline to landline lang, no? Also yung postal mail, ngayon meron na tayong electronic mail, no, or the email, no? Pero dito nung mga unang panahon, ng mga late 80s, 90s, no, gumagamit pa tayo ng mga postal mail para lang makapagpadala ng mga sulat or something, no? And then the next one is the longevity and durability. Some old technologies were built to last and had a longer lifespan, no? Ito yung mga nagustuhan ko sa mga old technology, kasi talagang parang matibay talaga, durable talaga siya, and tatagal talaga ng ilang taon kahit anong gamit mo dito. So here are some examples, no? Yung vintage camera and mechanical watches, no? Ito yung nagustuhan ko sa isang mechanical watch, kasi sometimes hindi na sila gumagamit ng mga battery, kundi kailangan mo lang i-maintain na paikot-ikotin yung mechanical watch para lang mag-operate, no? Tapos yung mga vintage camera, no, ang gaganda ng mga gamit nila. Like for example, yung mga Canon, yung kahit hanggang ngayon na buhay pa rin gamitin at maayos pa rin. Unlike sa mga bagong release na mga cameras, madali lang masira sa ngayon. Then the next one is the new technology. Let's proceed from the new technology naman, no? Anong pinagkaiba nga ba nila sa old technology sa new technology? So let's see the first one. We have the versatility. New technology tends to highly versatile, offering a wide range of functions in a single device. So here are some examples, no? Mga smartphones and tablets natin, no? Sa smartphones natin, meron na included na dun yung mga calculator, mga calendars, yung mga email, yung mga pantawag, yung telephone, landline, and so forth, no? Included na yun, compact na sa isang device lang, no? Also the tablet, no, parang halos same lang pero different from the size lang naman sila masyado. So the next one is digital and virtual components. Many new technologies rely on digital and virtual components. So here are some examples ng digital and virtual components, no? The e-books and the digital cameras, no? Yung e-books to, nauso to ng mga kabataan natin, yung mga high school days, yung nagbabasa tayo ng diary ng mga pangit, diary ng pangit, na isa to sa mga parang nag-trend nung around ng mga 2010s, 2013 to 2013, na
masyado tayong nag-enjoy na kahit hindi na natin bilhin yung libro or hindi na tayo gumastos ng mga printed books or something na papel, ay pwede na natin tumabasa due to new technology na. And also the digital camera, no, naalala nyo yung mga sinaunang mga camera natin is once na na-shot mo na siya, kailangan mo na talaga i-print. Pero ngayon sa mga digital cameras natin, pwede na tayo mamili kung ano lang ipiprint natin or kung ano lang isasama natin. Pwede na rin natin i-delete. And then the next one is the compact and portable. Advances in technology have led to smaller, more portable devices. No, here are some examples. No, the first one is the laptops and the fitness trackers. No, kanina nga lang nasabi natin sa old technology na ang lalaki nga nila, like for example the CRT television and the old computer, no, yung mga early computers, no, ang lalaki ng mga likod nila. But here we have the laptops na compact na siya and hindi mo na kailangan, and hand carry na siya, pwede mong dalhin kahit saan. And also the fitness trackers, no, pwede na rin siyang minsan ginagawa na rin silang smartwatch, mga relo, mga ganyan. Hindi rin siya limited sa function niya, kundi mas marami na talaga siya. Like for example, yung nauna nga natin sinabi, yung versatility, kundi na all around na, parang yung isang smartphone is all around na kasi dahil nga sa new technology na meron tayo ngayon. So the next one is the automation and AI. Automation and artificial intelligence play significant roles in modern technology. So alam naman natin yan, no? We have the smart home devices and voice assistants, no? Yung mga bahay natin ngayon may mga smart homes na, no? Kung saan pwede lang natin sabihin kung anong gusto natin, kung magpapatugtog tayo. And also we can use the voice assistants, like for example si Siri. Kilala natin yan si Siri, di ba? Pwede ka magtanong ng anything dyan and sasagutin ka niya real time, no? And then the next one is high connectivity. So modern devices are highly interconnected, enabling seamless communication. So here are some examples, no? Social media and also the video conferencing, no? Gamit yung video conferencing sa mga online classes natin ngayon, no? Nakakatuwa lang na isipin na kahit may pandemic, nagagawan pa rin natin ng paraan dahil sa mga new innovation and new technology nga natin, no? Also the social media, no, isa to sa mga parang nagiging connection natin kahit sa malayong lugar ka or nasa ibang bansa ka, iba man yung time zone sa lugar nyo, nakakapag-connect pa rin tayo bilang mga pamilya, no? Unlike sa old technology na kung saan yung pagpapadala ng mga postal mail inaabot pa ng mga months bago mabasa ng receiver. So the next one is the rapid obsolescence. Technological advancement often lead to rapid obsolescence of newer devices. So ito naman ang parang di ko naman to natripan, pero okay lang naman to kasi parang in effect naman talaga ng new technology and advancement talaga is required talaga tayo dito sa mga nabibilisang mga changes. Like for example itong mga updates, no, hindi ko bet lagi mag-update ng mga mobile phones, no. And also the next one is the fast charging, no. Ito magandang quality to dahil sa new technology na nga natin, mas pinapabilis na nga yung buhay natin, mas ginagawang simple at mas reliable and faster na. So ayun naman yung kagandahan, no? So the next one is the shorter lifespan. Some new technologies may have a shorter lifespan due to rapid innovation. So here are some example, no. Ito ay rapid evolving computer hardware and software updates, no. Itong mga gamit natin sa panahon ngayon, no, parang every year yung iPhone nagre-release and also the Samsung nagre-release sila ng mga bagong mga smartphones nila, no, dahil sa innovation na rin yun. And also parang yung Android, mga operating system natin, like for example the iOS and the Android system, also the Symbian OS, ay parang wala na ata yung Symbian OS. Fun fact lang, no, ang Symbian OS ay ginagamit mga Nokia dati, no, and maganda sila. And also the Microsoft OS na ngayon, may mga bago silang mga OS. So here another one is the integration of old and new technology. Let's see what are the integration of old and new. The first one we have is the retro tech. There's growing interest in retro vintage technology with modern twist. So parang pinagsasama na nila yung mga makaluma sa makabago, parang vintage nga, 'di ba, kung tutuusin. Like for example this one, yung parang ginagamit natin retro style video game consoles, no. Yung design niya pang makaluma pero yung digital niya pang high end na quality na, no.
ayun naman yung mga magaganda dito, no? And also the digital version of classic cameras. No, yung mga design ng mga old cameras natin, no, ginawa nila lang digital, and mas pinaganda talaga nila. Hinaluan talaga ng retro tech. So parang vintage na vintage tignan, pero new technology na yung paggamit natin, no. Then the next one is the hybrid devices. Some devices combine elements of both old and new technologies. No, parang ganun lang din retro tech, pero ang difference lang naman dito is like for example, itong analog watch ginagawa na nating smartwatch, no. Modern turntables with Bluetooth connectivity. This one, the other one, yung mga parang video cassette tapes natin, no. Dati CD-CDs lang, pero ngayon pwede na nating i-Bluetooth yan ngayon. So ganun talaga ang innovation, no. Pa-improve, paganda ng paganda, and reliable ng reliable. And then the next one is the preservation efforts to preserve and maintain old technology for historical or nostalgic purposes. So here are some example. Ito yung first picture is yung vintage computer museums, and also the other one is the analog film photography resurgence. So ito syempre kailangan din natin i-preserve yung mga old technologies natin, kasi without these old technologies hindi naman tayo makakapag-move forward sa ating mga future innovations, no. Importante rin talaga yung mga pahalagahan yung mga dating technologies natin. So that's all for today. Thank you and goodbye.